Namatay si Sara at bumili si Abraham ng libingan. Nabuhay si Sara ng 127 taon. Namatay siya sa lungsod ng Arba, na tinatawag ding Hebron sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Heteo. Pakiusap niya, "Ako'y isang dayuhan at nakikitira lamang sa inyong lupain. Kung maaari, pagbilhan ninyo ako ng lupang mapaglilibingan sa aking asawa." Sumagot ang mga Heteo, "Kinikilala ka naming isang dakilang pinuno. Pumili ka na ng lugar na gusto mo para paglibingan sa iyong asawa. Ikalulugod namin na ibigay sa inyong bahagi na inyong mapipili." Bilang pasasalamat, yumuko si Abraham sa harapan ng mga tao at sinabi niya, "Kung talagang hindi kayo tutol na dito ko ilibing ang aking asawa, tulungan ninyo akong makiusap kay Ephron na anak ni Zohar. Nais kong saksihan ninyo ang pagbili ko sa yungib na nasa tabi ng kanyang lupain sa Makpela upang ito'y gawing libingan. Babayaran ko siya sa hustong halaga." Nagkataong si Ephron ay kasama ng nagkakatipong mga Heteo sa may pintuan ng lungsod. Kaya sinabi niya kay Abraham na naririnig ng lahat, "Hindi lamang ang yungib, kundi pati ang lupang kinalalagyan nito ay ibinibigay ko na rin sa inyo upang paglibingan sa inyong asawa. Saksi ko ang lahat ng naririto." Muling yumuko si Abraham sa harapan ng mga naroroon at sinabi niya kay Ephron na naririnig ng lahat, "Kung maaari, pakinggan mo ako. Bibilhin ko ang buong lupain. Tanggapin mo ang tamang kabayaran upang mailibing ko roon ang aking asawa." Sumagot si Ephron kay Abraham, 400 pirasong pilak po ang halaga ng lupa. Huwag na nating pag-usapan. Basta't paglibingan na ninyo." Nagkasundo sila. Sa harapan ng mga tao ay tumimbang si Abraham ng halagang 400 pirasong pilak, ayon sa halaga ng salaping umiiral noon sa pamilihan. Kaya't ang lupang iyon ni Ephron sa Makpela sa silangan ng Mamre, pati na ang yungib at mga punong kahoy sa paligid nito, ay naging pag-aari ni Abraham. Sinaksihan ito ng mga Hiteyong dumalo sa pagpupulong na iyon sa may pintuan ng lungsod. At inilibingan ni Abraham si Sara sa yungib na iyon sa Makpela, silangan ng Mamre, sa lupain ng Kanaan. Ito'y tinatawag ngayong Hebron. Ang lupang iyon at ang yungib na dating pag-aari ng mga Hiteyo ay binili ni Abraham upang gawin niyang libingan. Chapter 24. Nag-asawa si Isaac. Matandang-matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ni Yahweh. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, "Ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Sumumpa ka sa akin sa pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng langit at ng lupa, na hindi ka rito sa Kanaan pipili ng mapapangasawa ng aking anak na si Isaac. Pumunta ka sa bayan kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw pong sumama ng mapipili ko, maaari po bang si Isaac na ang papuntahin doon?" Tanong ng alipin. "Aba, hindi. Huwag mong papupuntahin doon si Isaac," tugon ni Abraham. "Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak, sapagkat dito ako pinapunta ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupain ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo
upang tulungan ka sa pagpili na mapapangasawa ng aking anak. Ngayon kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka ng pananagutan sa akin. Ngunit huwag mong papuntahin doon ang anak ko. Kaya't inilagay ng alipin ng kanyang kamay sa pagitan ng hita ng Panginoon niyang si Abraham at nanumpang susundin ito. Naghanda ang alipin ng 10 kamelyo ng kanyang Panginoon. Matapos kargahan ng maraming panregalo, naglakbay siya patungong Mesopotamia, sa lungsod na tinitirhan ni Nahor. Pagsapit sa labas ng lungsod, huminto siya at pinaluhod ang mga kamelyo sa tabi ng balon ng tubig na naroon. Sa gayong oras, tuwing magdarapit hapon, dumarating ang mga babae para umigib. Siya'y nanalangin ng ganito, Yahweh, Diyos ng Panginoon kong si Abraham, maging matagumpay nawa ang aking lakad. Tuparin po ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoong si Abraham. Tatayo po ako rito sa tabi ng balon at hihintayin ang pagdating ng mga babae buhat sa lungsod para umigib. Ako po'y makikiinom sa isa sa kanila. Kapag sinabi niyang uminom ka at paiinumin ko rin ang iyong mga kamelyo, iyon na sana ang babaeng inihanda ninyo para sa inyong aliping si Isaac. Sa gayon malalaman kong tinupad na ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoon. Hindi pa natatapos ang kanyang panalangin, dumating si Rebeka na may pasan na banga ng tubig. Siya ay anak ni Bethuel at apo ni Milka, na asawa ni Nahor na kapatid ni Abraham. Siya'y dalaga pa at napakaganda. Lumusong siya sa kinaroroonan ng balon. Pinuno ang kanyang banga at umahon. Sumalubong agad ang alipin at sinabi, Maaari bang makiinom? Aba, opo, sagot ng babae. At inilalayan niya ang banga habang umiinom ang alipin. Nang ito'y makainom na ay sinabi pa ng dalaga, Paiinumin ko na rin po ang inyong mga kamelyo hanggang gusto nila. Isinalin niya sa painuman ang laman ng banga at pabalik-balik siyang sumalok hanggang sa mapainom ang lahat ng kamelyo. Tahimik na pinagmasdan ng alipin ng dalaga at iniisip kung iyon na kaya ang sagot ni Yahweh sa kanyang panalangin. Matapos makainom ang mga kamelyo, inilabas ng alipin ang dala niyang mamahaling singsing at 2 pulseras na pawang lantay na ginto at ibinigay sa dalaga. Pagkatapos ito'y tinanong niya, Sino ba ang iyong mga magulang? Maaari ba kami makituloy sa inyong ngayong gabi? Sumagot ang babae, Ako po'y anak ni Bethuel, na anak ni Nahor at Milka. Maluwag po sa amin at maraming pagkain para sa inyong mga hayop. Pagkarinig niyon, lumuhod ang alipin at sumamba kay Yahweh. Purihin si Yahweh, ang Diyos ng Panginoon kong si Abraham. Hindi siya sumira sa kanyang pangako. Pinatnubayan niya ako sa pagpunta sa bahay ng mga kamag-anak ng aking Panginoon. Nagmamadaling umuwi ang dalaga at isinalaysay ang buong pangyayari sa tahanan ng kanyang ina. Si Rebeka ay may kapatid na lalaki na ang pangalan ay Laban. Patakbo siyang pumunta sa balong kinaroroonan ng lalaki nang marinig niya ang salaysay ng kanyang kapatid at makita ang singsing at ang mga pulseras na suot nito. Nakita nga niya ang tao sa tabi ng balon, pati ang kanyang mga kamelyo. Sinabi ni Laban, Bakit nandyan po kayo sa labas? Tayo na po sa amin. Lalaking pinagpala ni Yahweh, nakahanda na po ang pagpapahingahan ninyo at ang sisilungan ng inyong mga kamelyo.
Sumama nga ang alipin. Pagdating sa bahay, ibinaba ni Laban ang karga ng mga kamelyo at pinakain ng mga hayop. Ang alipin na may binigyan niya ng tubig upang maghugas ng paa, pati ang mga kasama nito. Binigyan siya ng pagkain, ngunit sinabi ng alipin, "Sasabihin ko muna ang aking pakay bago ako kumain." "Sige, sabihin ninyo," sabi ni Laban. Ganito ang salaysay niya. "Ako po'y alipin ni Abraham. Pinagpala ni Yahweh ang aking Panginoon. Pinarami ang kanyang mga kawan ng tupa, kambing at baka. Pinagkalooban na rin siya ng maraming pilak at ginto, mga aliping babae at lalaki, mga kamelyo at asno. Ang asawa niyang si Sarah ay nagkaanak pa kahit siya'y matanda na. Ang anak na ito ang tanging tagapagmana ng kanilang kayamanan. Ako po'y pinanumpa ng Panginoon kong si Abraham na hindi ako kukuha sa Kanaan nang mapapangasawa ng anak niyang ito. Dito po niya ako pinapunta sa mga kamag-anak ng kanyang mga magulang upang ihanap ng mapapangasawa ang kanyang anak. Tinanong ko po siya ng ganito, kung ang babaeng mapili ko ay hindi sumama sa akin, ano po naman ang aking gagawin? Ang sagot po niya ay sasamahan ako ng anghel ni Yahweh upang magtagumpay sa aking lakad. Dito raw sa angkan ng kanyang ama ako kumuha ng mapapangasawa ng kanyang anak. Iyan po ang utos sa akin. Ang sabi pa niya sa akin, kung susundin mo ito, natupad mo na ang iyong tungkulin. Kung tanggihan ka naman ng aking mga kamag-anak, wala ka ng pananagutan sa akin. Pagdating ko po sa may balon kanina, ako'y nanalangin ng ganito, O Yahweh, Diyos ng Panginoon kong si Abraham, panagumpayin mo ang aking gagawin. Tatayo po ako sa may tabi ng balong ito at kapag may dumating na dalaga upang umigib, ako'y makikiinom. Kapag ako'y pinainom pati ang aking mga kamelyo, iyon na po sana ang pinili ninyo upang mapangasawa ng anak ng aking Panginoon. Hindi pa natatapos ang aking panalangin. Dumating nga si Rebecca na pasa ng isang banga. Lumusong siya sa bukal at sumalok ng tubig. Nakiusap po ako sa kanyang ako'y painumin. At hindi lamang ako ang pinainom, pati po ang aking mga kamelyo. Tinanong ko po siya, kanino kang anak? Ang sagot po'y kay Betuel na anak ng mag-asawang Nahor at Milka. Kaya't kinabitan ko siya ng hikaw sa ilong at sinuotan ng mga pulsera sa braso. Pagkatapos ako'y lumahod at sumamba kay Yahweh, sa Diyos ng Panginoon kong si Abraham, sapagkat pinatnubayan niya ako at inihatid sa tahanan ito. At dito ko nga natagpuan ng dalagang dapat mapangasawa ng kanyang anak. Kaya hinihiling kong sabihin ninyo sa akin kung sang-ayon kayo sa hangad ng aking Panginoon. Kung hindi naman, sabihin din ninyo at nang malaman ko naman kung anong aking gagawin. Sumagot ng mag-amang Betuel at Laban, dahil ang bagay na ito'y mula kay Yahweh, wala na kaming masasabing anuman. Isama mo si Rebecca pag uwi mo upang mapangasawa ng anak ng iyong Panginoon, ayon sa sinabi ni Yahweh. Pagkarinig nito, ang alipin ni Abraham ay muling nagpatirapa at nagpuri kay Yahweh. At inlabas niya ang mga damit at mga hiyas na ginto't pilak para kay Rebecca. Binigyan din niya ng mamahaling regalo ang kapatid nitong si Laban at ang kanilang ina. Pagkatapos, ang alipin at ang mga kasama nito ay kumain na at uminom. At doon na nga nagpalipas ng gabi. Kinabukas ay nagpaalam na siya.
Ngunit hiniling ng ina at ng kapatid ni Rebecca na magpalipas muna ng 1 linggo o 10 araw bago umalis. Ngunit sinabi ng alipin, "Sapagkat pinagtagumpay ako ni Yahweh sa aking lakad, pahintulutan na po ninyo akong magbalik sa aking Panginoon." Kung gayon, sabi nila, tawagin natin si Rebecca at tanungin kung ano ang kanyang pasya. "Sasama ka na ba sa taong ito?" tanong nila. "Opo," tugon niya. Kaya si Rebecca at ang kanyang yaya ay pinahintulutan nilang sumama sa alipin ni Abraham at sa mga kasama nito. Matapos basbasan ng ganito, "Ikaw nawa, o Rebecca, ay maging ina ng marami, at sa lungsod ng kaaway ang iyong lahi ang magwagi." Nang handa ng lahat, si Rebecca at ang mga utusan niyang babae ay sumakay sa kamelyo at umalis kasunod ng alipin ni Abraham. Nang panaong iyon, si Isaac ay naninirahan sa lupain ng Negev. Minsan, napadako siya sa ilang ng Bir Lahai Roi. Nang magtatakip silim, siya'y namasya sa kaparangan at nakita niyang may dumarating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebecca si Isaac, kaya't bumaba siya sa sinasakyang kamelyo. Lumapit sa aliping sumundo sa kanya at nagtanong, "Sino ang lalaking iyan na papalapit sa atin?" "Siya po ang aking Panginoon," sagot nito. Kumuha ng belo si Rebecca at tinakpan ang kanyang mukha. Isinalaysay ng alipin kay Isaac ang mga ginawa niya. Pagkatapos, dinala ni Isaac si Rebecca sa tolda ni Sarah na kanyang ina at ito'y naging asawa niya. Minahal ni Isaac si Rebecca at siyang naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina.